Yan, good morning po sa ating lahat. Sino dito araw-araw pinagpapala ng Panginoon? Sige nga, patingin nga, tumayo ng mabilis. Yan. At sabay-sabay nating ipalakpak ang ating mga kamay sa Panginoon. Lalala kang katulad, kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala. Sigaw natin, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalala
sigaw ng alon di mangangamba. Sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitina, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Sa sigaw ng alon di mangangamba. Sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitina, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Let's sing. Narito na, ang tagumpay ay narito na. 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 Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo. Pag-ibig, pangako mo, kalungan ko, pangako mo. Pag-ibig, pangibig mo, kalungan ko, pangako mo. Pag-ibig, pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord God. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord God, for your holy presence. Thank you for being in this place, Panginoon. Thank you for opening our eyes to see you, Lord God, today, Panginoon. And Lord God, ngayong umaga na ito, patuloy ka namin papupurihan, Panginoon. Patuloy namin idedeklara ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Katulad ng pagpapakita mo ng pag-ibig sa amin, Lord God. Wala na kaming ibang hahanapin pa. Pero Lord God, ikaw lang, Panginoon, ang aming kakailanganin sa araw-araw. Lord God, patuloy mong iparamdam ang iyong presensya sa araw na ito. Hallelujah.
sa sarili, hindi na sapat. Kay ramang kulang, di kayang panan. Laging sinusubok ang pusong pagan, ngunit tumaapaw yung pagmamahal. Kay raming kulang ang iyong pinnan, ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailangan tutugunan. Sabihin mo lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Hinumin mo ang pagdududa, katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga talang, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong awitin natin, Panginoon, ikaw lang ang aming kailangan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan.
ikaw ang tanging kailangan. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay matunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailangan tutugunan. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mong wagas. Maraming salamat dahil hindi nagbumaliw ang iyong pag-ibig. At maraming salamat, Panginoon, dahil kami yung mga napili mo, Panginoon. Maraming salamat. Dadakilain ka namin sa araw-araw. Papupurihan ka namin ng buong buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Good morning po sa ating lahat. Ayan, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Thank you, worship team, for leading us into the presence of the Lord. Amen. Narito ba? Narito ba ang presensya ng Panginoon? Naniniwala ba kayo? Amen. Amen. Thank you, God, for this wonderful time ulit na makapag-speak. Na-distract tuloy ako dun sa sapot. Lumilipad siya dyan eh. No? Ayan, so, ayan. Paano muna ako? Hindi ako nakainom ng tubig. Dire-diretso tayo eh. Dire-diretso ang ating programa. So, paano natin ito sisimulan? Ayan, so, mayroon muna akong tanong sa inyo. Okay? So, bago tayo magtuloy-tuloy sa pag-uusapan natin, meron muna akong question sa ating lahat. Anong punto ng buhay ninyo or buhay natin na-realize ninyo na hindi na yata ako bata. Parang parang ang tanda ko na. Parang gano'n. Anong punto ng buhay nyo bilang tao, bilang nilalang, na na-realize nyo, ay teka, hindi na ako bata. Diba? May sumasagot dito, tita. Uban. Correct. Ay, yung nasa likod nyo nasakta. Mas konti na yung itim na buhok ni tita eh. Uban, di ba? Meron mga ganyan. Pag, ay, nako, may puting buhok na ako. Ano daw yan? Sign of wisdom. Oh, di ba? Wow, wisdom. Yung iba stress. Stress daw. Ayan, meron pa po ba sa kabilang Ayan, marami ng masakit. Ayan. Nag-ask po ako sa aking online community. Wow, may online community. Oh, may following. And then nagtanong-tanong ako sa mga tao sa social media kung sa kanila siguro yung mga medyo bagets, ano yung realization nila na teka, hindi na ako hindi na ako bumabata. Ganyan, medyo tumatanda-tanda, umeedad na, 'di ba? Ayan, may kakilala tayo, may maagang umedad, pero wala siya ngayon dito. Sana nanonood ka, friend. Ayan, so
basahin ko lang po yung ilan sa mga sagot ng mga kapatiran natin online. So sabi dito, nung isang sumagot na hindi natin papangalanan kung sino, sabi niya marami na daw pong masasakit na part ng katawan. Ayan, lol, laughing out loud. Ayan, natawa pa siya. Ayan, so sabi nung isa naman dito, nung na-enjoy ko na yung black coffee. Ayan, di ba? Correct. Meron pa nga parang hindi ko nalagay diyan ang parang kapag kumakain daw siya ng dessert, ang sinasabi niya, wow, masarap, hindi matamis. Di ba? Parang gano'n, di pag mga umeedad na talaga, ayaw na po sa mga matatamis. Naalala ko si Tita Crescy. Tita Crescy, hello po. Sabi ni Tita Crescy, Eliasar, magkakasama kasi kami one time. Sabi niya, naku Eliasar, dapat hindi ka na nagkakanin. Di ba? Yan kasi yung mga kanin mataas ang sugar. Yan. Pag kinonvert, wag na tayo mag-convert. Next po tayo dito. Sabi dito nung isa pa, marami na po akong bills. Ayan. Tapos, medyo related dun sa sagot ng isa. Medyo Englishera to. As in tuloy-tuloy. When I got my first paycheck at nakala ko mayaman na ako. Tapos nagbayad ako ng bills at umiyak na lang. Medyo related na parang pag umaedad ka pala, parang puro bayarin na lang, no? Yung akala mo, pera ko to, ma-enjoy ko, napupunta na lang po pala sa mga pambayad. Ayan. Another response po dito, sabi niya, hindi na po ako kinakabahan sa result ng periodic exam, sa result na po ng annual physical exam. Di ba? Mas kinakabahan na po sa resulta ng CBC, lipid profile, yan, yung mga computation ng, yung mga good and bad cholesterol, ayan, mga ganyan. BP, blood sugar, ayan na po yung mga kinakabahan, no? Hindi na po periodic exam, quiz, hindi na recitation, ayan. Sabi dito ng isa, nagigilty na po ako kapag natutulog ako ng tanghali kasi sobrang dami ng ginagawa. Diba? Siguro mga magulang na-experience po yan o yung mga nagtatrabaho na numanakaw po ng tulog, yung pagkakain, idlip muna ako, ganyan. Pero dahil sa dami daw po ng ginagawa, siguro yun, na nagigilty na siyang matulog. Kaya yung mga bata, na umakit na sila, matulog kayo sa hapon kasi pag tumanda-tanda kayo, hahanapin nyo yan eh. Diba? Sana pa na natulog ako ng hapon nun eh. Di ba? Sabi nung kasunod dito, naiintindihan ko na ngayon bakit sinasabi ng parents ko na pakipatay ang ilaw at pakibunot sa saksak ang mga appliances. Ayan. Di ba? Parang kapag na-realize mo na, connected siya sa bills eh. Pag ikaw na yung nagbabayad ng bills, ramdam mo na yung konsumo ninyo, di ba? So parang extra tipid talaga. Tipid-tipid talaga ang ginagawa. Ayan, isa pa dito sabi niya, hindi na si mama ang nagsasabing, akala nyo ba pinupulot ang pera? Di ba? Akala nyo ba dinudumi ang pera? Di ba? Sinusuka ko ang pera. Hindi na daw po si mama. Ako na. Ako nagsulat niya. Hindi. Ayan, sabi nung respondent natin dito. And sabi pa ng isa, ayan, mas excited na akong bumili ng kitchenware or appliances at mas masaya nang mag-grocery shopping kaysa mall shopping. Di ba? Pag umeedad na, parang mas ang kinokolekta na natin, mga mga sandok, mga Pyrex. Wow, Pyrex. O kaya anong tawag dito? Air fryer, yan, microwave. Mga ganun na yung mga laman ng cart sa S app, ganyan, sa Orange app, sa Blue app, hindi natin babanggitin niya. And sabi dito, when I started budgeting my salary, I realized I needed a budget for coffee alone. Ito mga coffee lovers, tong mga tropa natin dito eh. Ilang signs pa ng maturity kapag hindi na daw po nagpaparinig sa social media tulad ng iba dyan. Diba? So, kaya yung kapag okay na daw sa kanya na siya yung last chat. Yung kapag hindi, kahit di na siya mag-reply, kahit ako na yung huli sa conversation namin. Ayan. And, ayan, kayo ba? May mga realization ba tayo dito na, oo nga, no, kapag, tanda ko na pala. Di ba? Kapag ayaw ko na ng maingay, parang, nakakarindi, no? Parang, ang sakit na sa tenga. Di ba? Parang yung, dati, natutuwa pa tayo pag mga maraming nakikwentuhan ng sabay-sabay, mga ganyan. Kasi, sabi nga, may nabasa akong quote in social media, ang ingay ng pamilya ang aking kapayapaan. Totoo naman, di ba? Ibig sabihin, ang ingay ng tahanan kapag naririnig mo natatawanan, di ba? Pero pag tahimik yung bahay, baka may nagkakasamaan ng loob,
baka may mga hindi nakikibuan, kaya tahimik, di ba? Parang minsan may lungkot eh. Sa atin po ngayon dito, isang bagay siguro na hindi talaga natin mapipigilan ay yung pagtanda. Amen, di ba? Bukod sa pagbabago, pagtanda po talaga ang hindi natin maiiwasan. At minsan, ginugusto po natin parang gusto ko na lang bumalik sa pagkabata. Di ba? May ganyang teksto sa Pilipino. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, let's pray po. Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang pag-aralan ng iyong salita, Panginoon, Lord God. At matulungan kami, Lord God, to restore anumang mga bagay sa buhay namin na maaring ninakaw ng kaaway, ninakaw, Panginoon, ng mga pangyayari sa buhay. At muli sa pag-uusapan po namin, patuloy mo lamang po akong itago sa iyong likuran, Panginoon. Tanging presensya mo ang maramdaman namin, Panginoon Lord God, tanging mga salita mo, ang knowledge, ang wisdom mo, Panginoon Lord God, yung aming masumpungan sa mga oras na ito, Panginoon Lord God. At hindi po kami aalis, Lord God, sa lugar na to ng walang baon na salita mo, Panginoon, na aming panghahawakan sa aming mga suliranin man sa buhay, sa aming kagalakan, Panginoon Lord God. Naway ikaw po ang mapapurihan. Maraming salamat po sa iyo aming ibabalik ang papurit pagsamat at salamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. I think some of the mga previous speakers po nung mga nakaraang linggo, makaka-relate po kapag sinabi ko na ang hirap gumawa ng message, no? Parang yung iba pong mga nakatanggap sa amin ng isang bagay po kapag binigyan ka ng topic, may main verse na, aralin mo. Di ba parang hahanapin mo na lang sa Lord paano ko i-deliver to, di ba? Anong mga parte ng buhay ko ang i-expose ko na naman, di ba? Anong katotohanan ng Panginoon ang i-deliver ko, di ba? Anong parte ng buhay ko sa relasyon ko sa Panginoon ang tinuturuan ako una ng Panginoon para ma-deliver ko tong message na to. And mas mahirap po sa ilan sa amin kasi ang binigay lang po sa amin ay I restore blank tayo. Ganon. Ano sasagot ko doon? Kay Susan tayo. Di ba? I restore. Di ba? Walang tayo. Ay, tawan-tawa na. Di ba? Anong ilalagay ko doon? Maghunos dili tayo. Di ba? And when I was praying about the topic po na i-share natin sa umagang ito, na-brought ako into a season na parang na-realize ko, sa lahat po ng mga bata, ako na ang pinakamatanda. Ano pong ibig sabihin ko doon? Parang sa mga bagets-bagets, ako na yung eldest. 'Di ba? Sa social media nga daw po, kapag 25 years old and above ka, tapos wala ka pa ring asawa, ang tawag daw po sa'yo, hindi na single, unmarried. Mga bastos. Di ba? Unmarried. So, sa mga unmarried po, ako na yung eldest. Di ba? Dito, at least for the, at least po dito sa congregation natin sa church. And parang na-realize ko dun, nadala ako ni God into the picture of isang bata na buhat-buhat ng kanyang tatay. Di ba? Anong napapansin niyo po dun sa picture na yan? Di ba? Kapag yung bata daw po, hinahagi sa ere, ano pong napapansin niyo? Masaya, no? Tuwang-tuwa, no? Parang nag-e-enjoy siya. Siguro yung mga una-unang part, kinakabahan, di ba, ganyan. Pero pag lahat po ng batang na nakalong ko, inalagaan ko, akala mo talaga yun, no? Di ba, yung mga kapatid ko, ganyan, pag nilalaro yung mga kapatid, yung hinahagi sa ere, tuwang-tuwa sila. Subukan yung gawin sa matanda yan. CD, next slide nga tayo. Subukan yung gawin sa matanda yan. Kung ano kayang itsura ng matanda kapag kapag hinagis ninyo, di ba? Hindi ko na lang din talaga alam. Gusto ko pong dalin kayo sa realization na kapag bata, parang ang saya no? Di ba, parang walang problema kapag wala masyadong iniisip. Pero kapag tumatanda tayo, umeedad, nagkakaroon tayo ng mga responsibilidad sa buhay, parang hindi naman masaya. Di ba? Parang nakakatakot, di ba? Parang ganyan yung itsura natin, di ba? Sabi ng Panginoon sa'yo, dito ka pumunta tapos ganyan ka, di ba? Hindi mapinta yung muka. Ngayon po, magkaroon po tayo ng paghahambing. Ano nga ba yung pagtitiwala ng isang bata? Siguro kaya natutuwa yung bata kasi nandun yung pagtitiwala niya sa tatay niya, di ba? Or sa magulang niya na kahit ihagis-hagis ako nito, sasaluhin ako dito.
'di ba? Imagine niyo naman yung matanda na naka-bungee jumping, naka-harness na po yan, nakatali na, 'di ba? Pero yung kumbaga yung horror, yung pangamba sa itsura niya, sa mukha niya, hindi umapinta no? Kapag tumatanda tayo, may mga pangyayari sa buhay natin na maaring hindi na nagdudulot ng hindi na pagiging enjoyable ng buhay. Subukan po nating pagkumparahin. Ano nga ba yung meron kang childlike trust, tiwala na parang bata versus dun sa mga tayong umeedad na nagkakaroon ng struggle sa pagtitiwala, maaring sa ibang tao, maaring sa Panginoon, 'di ba? Makikita po natin na ang mga bata meron silang dependence sa magulang nila. Lahat ng bagay, pagkain, inumin, tirahan, 'di ba? Pati gupit ng buhok, anong susuotin, nakadepende lahat sa magulang. Pero kapag tumatanda na tayo, na-realize natin na parang ang hirap naman pala i-handle ng lahat sa buhay ko, sa sarili ko, on my own. And sometimes, nakakalungkot po, yung iba, iniisip nila na ang hirap naman magtiwala sa Panginoon. Kung ako pala, cargo ko pala ang buhay ko. Pag bata, confident ka, kahit anong gawin mo, alam mong may backer ka, kumbaga. Nandun yung nanay mo, yung tatay mo, pag napaaway ka sa school, pag pinatawag, may re-rest back. Diba? Pero ngayon, kapag tumanda na tayo, ayan, punong-puno na po ng alalahanin ng mga matatandaan. Most of the time, nag-overthink po, di ba? Saan kaya kukuha ng ganito? Saan kaya kukuha ng ganyan, di ba? Paano ko kaya babudgetin to? Nandun na yung pagdududa, nandun na po yung pagkakaroon ng anxiety. Sometimes, sa mga bata po, nandun yung awe and wonder. Di ba? Parang ang nanay at tatay ko ang aking superhero, di ba? Ang aking super mom, super dad. Nandun yung parang excited ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo. Pero yung habang tumatanda, yung nagiging ew. Nagiging ew. Yung habang tumatanda tayo, nagiging cynical or skeptic, na pagduda, parang duda ko dyan, sis. Parang gano'n. Yung parang lahat na lang, totoo ba yung sinasabi nito? 'Di ba? Parang hindi ka na agad napapaniwala ng mga bagay na sinasabi sa atin. Next slide, sabi dito, ang mga bata daw po, ayan, quick to seek help, 'di ba? Parang kapag yung bata nahulog, 'di ba? Agad-agad yung magulang tatakbo, 'di ba? Oy, anong masakit sa iyo? O kiss muna ni mommy. Baby kisses, ay iba pala 'yon. 'Di ba? Yung mga bata, kapag may masakit sa kanya, agad-agad sugod yung magulang, 'di ba? Aaluin or parang papakalmahin yung bata. Pero kapag tumatanda na tayo, Lord, basag-basag na yung mukha ko, tutulong ka pa ba? Di ba minsan may mga ganyan sitwasyon sa buhay natin na parang, Lord, bugbog na ako. Darating ka ba? May tulong pa ba? O ako na to? Di ba? Tulungan na kita. Di ba? Minsan may mga ganong mga portion sa buhay natin na parang, Lord, nasan ka? Nasan ka kaya nito? Di ba? Sometimes, or most of the time, yung mga bata daw po, wala silang takot na mahusgahan sila. Di ba? Parang ang dali-daling, parang kapag ang bata daw po nagkamali, sasabihin lang dyan, sige, lesson lang yan. Di ba? Parang ang laki-laki ng margin sa mga bata na magkaroon ng pagkakamali, maitama, matutunan kung ano man yung lesson ng pagkakamaling yun. Pero kapag matanda ka na, pag mga bentihin ka pataas, lalo na yung mga trentahin pataas, parang pag nagkamali ka, totoo ka ba? Di ba? Ang tanda-tanda mo na, gagawa ka ng ganyang kalokohan. Di ba parang, wala lang, nakaka-relate ba tayo dyan? And sometimes, ayun nga, katulad doon nababanggit natin kanina, pag mga bata, masaya, di ba? Parang yung paghinahagi sa ere, joyful no? Excited, tawang-tawa pa sila, di ba? Pero kapag matanda ka na, naihagis ka ng ganun, hindi ko na din talaga alam kung saan ko huhugutin ng kapayapaan. Diba? Ang title po ng ating topic ngayon is I Restore Childlike Trust. Childlike Trust. Magbalik bata tayo. Magbalik bata. Parang magbalik bayan. Di ba? Sabi ko nga kanina, hindi natin maiisang bagay na hindi natin maiiwasan ay yung pagtanda natin. Pero meron po kasing kagandahan. There is beauty in childlike trust. Yung nagtitiwala ng parang bata. Kasi yung mga bata, parang, alam mo yun, blanco pa yung nila yung isip nila, yung karanasan nila, yung utak nila, yung damdamin nila, wala pang bubog, di ba?
kumaga solidong glass salamin. Our main verse for this morning is in Mark 10:15. Sabi po dito, "Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child," ng parang bata, "shall not enter it. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it." Basahin lang po natin yung talata. Ito po yung storya ng habang naglilibot po si Jesus, and may mga bata po na lumapit sa kanya habang nagtuturo po siya. And then pinigilan po siya ng mga alagad niya, kumbaga. Basahin po natin sa Tagalog in Marcos Gs 13 hanggang 16 po ito. Basahin ko po. Binasbasan ni Jesus ang maliliit na bata. Ito po yung title ng paragraph or ng story na yon. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos." Sunod po, "Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad sa pagtanggap ng isang bata, ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos." Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Madalas siguro po nakikita niyo itong picture na to, yung parang may puno, si Jesus nakaupo sa tas nakakandong yung mga bata. Sa ibang sa ibang relihiyon po, parang yan yung laging nilang wallpaper pa yan minsan ng nila ng simbahan. Pero it's just a reminder for us na may excitement ang Panginoon sa mga bata. Sa mga bata, hindi sa mga batang isip. Hindi sa mga matatandang anong ang tawag nila doon, yung may character sa sitcom nung araw. Ang tanda nung araw. 'Di ba yung ano pangalan na yun? Yung naka-suspender. I forgot the name. Bonjing. 'Di ba? Meron gano'n yung bumonjing. Ibig sabihin bumonsay ka. Ang tanda mo na pero hindi ka gumulang, kumbaga, hindi ka nag-mature, 'di ba? And there's beauty in childlike trust. Kasi nandun yung pagdedepende sa nakakatanda or sa sinusundan nila. Nandun yung, kumbaga, yung kumpiyansa. Yung mga bagets natin dito, di ba? Confident yan, tatakbo yan dito, di ba? Nung parang wala silang iniisip na may sasaway, na may sa kanila. Tsaka yung enthusiasm ba? Kumbaga, yung mga bata pag praise and worship dyan, yung parang excited sila sa mga tunog, di ba? Sa mga instruments, parang gusto nilang gumaya. Ang parang makikita natin na nandoon yung kapanabikan nila na makilala. Sino ba yan? Ano bang ginagawa nila? Gusto kong gayahin yan, di ba? Nandun na po form yung, kumbaga ito yung mga panahon na pinapangarap ko na when I grow up, gusto ko rin maging ganyan. Kasi kumbaga na-amaze ka eh. Nagkaroon ng, nabuksan yung kaisipan natin na parang gusto ko itong gawin. Gusto kong maging ganyan. And again, gusto kong i-emphasize sa bahaging ito na meron pong kagandahan sa pagiging bata. Sa pagiging bata na nagtitiwala sa Panginoon. 'Di ba? Kasi yun po yung kumbaga kondisyon ng Panginoon. Kung ang tao daw po ay hindi nagtitiwala, katulad ng pagtanggap ng isang bata, hindi po siya makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Ngayon ang tanong po, bakit po kaya nawawala yung childlike trust na yan sa atin? Amen ba? Kayo ba, dumanas naman tayong ganun, di ba? Yung meron tayong parang excited tayo lagi mag-pray sa Panginoon kasi sinasagot agad, di ba? Parang ang bilis tumugon ng Panginoon sa atin. Excited tayo sa mga gagawing bago ng Panginoon sa buhay natin. Pero habang katagalan, habang kalaunan, nawawala siya eh. Amen ba? Nawawala ba? Kung nawawala, bakit kaya? Ano kaya yung mga rason? Bakit kaya nawawala? Overconfidence, ganyan. Di ba? Parang mamaya, lalabas yan. Unang rason po. Isa sa mga rason kung bakit daw po nawawala yung childlike trust na yan is that yung mga karanasan natin, experiences.
Life teaches us to be cautious. Ang buhay daw po, tinuturuan tayo na maging maingat. Di ba? Yung mga bata, di ba? O wag mong isaksak yung kutsilyo yung tinidor sa sakit. Ganyan, di ba? Kapag mga magulang na ang parenting tinuturuan sila ma-experience, sige, hayaan mo yan. 'Di ba? Yung tatay, hayaan mo masubukan niyang isaksak yan diyan. Tingnan natin kung may anak ka pa. 'Di ba? Minsan ang mga pangyayari sa buhay natin, tinuturuan tayong mag-ingat. 'Di ba? Kapag nasaktan tayo sa bahaging ito ng buhay natin, hindi na po ako uulit. 'Di ba? Kapag napalo ka ng nanay mo dahil sumuway ka, hindi na po ako uulit, 'di ba? Kapag nasaktan ka dito, kapag nasugatan, hindi na umuulit. And sometimes, in our relationship sa Panginoon, hindi na tayo umuulit, 'di ba? May mga experiences tayo na parang kumbaga mga paghihirap sa buhay, yung mga dinaranas natin na hindi magaganda sa buhay natin, na parang, Lord, hindi naman ata para sa akin to, baka hindi na lang ako susubok ulit. Mga ganyan. Baka hindi naman para sa akin tong opportunity na to, lagi ako nagpe-fail dito, baka hindi na lang ako ulit dito. Baka iba na lang, Lord. 'Di ba? O tinuturuan tayo mag-ingat, ayoko na magtiwala ulit. 'Di ba? Sabi dito in Psalms 118 verse 8, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Kapag nasira ng tao yung tiwala natin, ang hirap buuhin, di ba? Ang hirap ng magtiwala ulit sa mga tao. And most of the times, yung mga tao na nakakasira ng tiwala natin ay yung mga taong mahal natin. Di ba? Kaya naman tayo nasasaktan kasi we value so much of that relationship. And sometimes, yung mga sakit na yan, it can be mula nung pagkabata pa natin, childhood trauma, di ba? Yung mga ine-expect natin na yung matanda sa bahay, sana yung mag-guide sa atin, sila yung nakakapanakit sa atin or gumagawa ng hindi maganda towards us when we were young. Pagtanda ko, hindi ko gagayahin yan. Di ba? Life teaches us to be cautious. Meron tipong, grabe yung ginawa nitong taong to, no? Grabe yung ginawa nito. Pues, walang magsasaya sa pamilya. Walang magbabagong taon. Damay-damay na to. Diba, minsan may mga ganun tayong realization na parang kapag nasaktan tayo, damay-damay lahat ng tao. Ang hirap ng pagtiwalaan lahat. And sabi dito ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, it's better to take refuge in the Lord. Parang mas mabuti pa talagang magtiwala na lang sa Panginoon. Ako ganyan ako, may mga experiences po ako na kapag may mga clients ako na medyo hindi naging okay yung relationship namin ng clients. Ako hindi po kasi ako yung confrontational na, ba't ganito yung ginawa ninyo naman? Ganyan. Tatapusin ko, di-deliver ko yung project, tapos hindi po sila makakarinig ng kahit ano sa akin, pero hindi na rin po sila makakaulit sa akin. Ganyan, ako personally, ganyan po ako eh. Never again. Di ba? Nababasa natin sa social media yung mga ganyang kataga na hindi na ulit. Never again. Kasi natututo tayo. And sometimes, yung malambot na parte ng puso natin tumitigas dahil sa mga pangyayaring yan sa buhay natin. In Proverbs 3, alam to ng marami. Proverbs 3 verses 5 to 6, sabi dito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Gusto ko pong bigyan ng emphasis yung salitang understanding. Our understanding is shaped by our past experiences. Ang ating pong pangunawa ay hinuhubog ng ating mga karanasan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen po ba? Ang ating pangunawa ay hinuhubog ng ating mga karanasan. Kung nahihirapan tayo magtiwala sa Panginoon ngayon, baka hindi mo pa nararanasan kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. Diba? Ang hirap magtiwala. Hindi ko maintindihan bakit ako dinadala ng Panginoon sa sitwasyong ito. Baka hindi mo pa naranasan talagang itawid ka ng Panginoon. Diba? Nailigtas ka ng Panginoon. Lord, parang ang hirap magtiwala. May bago na naman akong nararamdaman sa katawan ko. May masakit na naman. Kasama ba ito sa package ng pagpapagaling mo? Di ba? Baka never mo pang naranasan talaga ang healing ng Panginoon, kaya ang hirap magtiwala. Di ba?
Kasi yun pala yun eh. Our past experiences or our understanding, namumolde po siya ng mga karanasan natin. Diba? Kung ang karanasan natin, puro masasakit, diba? Paano pa nga naman talaga tayo magtitiwala? Pero may pagkakataon po ang binibigay ang Panginoon sa atin na bigyan tayo ng bagong puso. Diba? Do not let our heart be hardened by the hardships of life. Huwag nating hayaan na ang malambot nating puso, ang puso na laman, ay mabalutan ng kalyo o tumigas dahil sa mga paghihirap sa buhay. Una po, karanasan. Bakit nawawala ang childlike trust sa Panginoon or childlike faith sa Panginoon? Una, karanasan natin. Pangalawa po, disappointments. Ew, people. Di ba? Or sometimes, unanswered prayers o yung mga pain. Ayan, di ba? Ang Panginoon po, sumasagot siya sa 3 paraan lang po. Yes, no, wait. 3 paraan lang po sumagot ang Panginoon. Oo, sige, bibigay ko sa iyo yan. No, wag ka dyan. Wait, hintay ka lang. Bibigay ko sa iyo yan. And sometimes, may timeline tayo sa buhay natin, hindi nasusunod. Nakaka-disappoint naman, Lord, oh. Diba? Usapan natin, ganito eh. Diba? Sometimes, hindi naman talaga ganun sumagot ang Panginoon. Minsan kasi, pag nagdarasal tayo, may hinihiling tayo sa Panginoon, naka-mindset na tayo eh, na ito yung gusto nating sagot. Pero pag hindi yon ang binigay ng Panginoon, nadi-disappoint tayo. Kung sa tao nga nangako sa atin, di ba? Tapos hindi tinupad, grabe yung disappointments natin. What even more sa Panginoon. When God's answer, hindi siya nagmamatch sa expectation natin, we begin to doubt God. Diba? Kapag hindi pumasok sa timeline natin yung sagot ng Panginoon, we begin to doubt. Lord, tuloy pa ba to? Lord, push pa ba? Diba? Sabi in Isaiah 55:8-9, for my thoughts are for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Hindi talaga natin mauunawaan kung ano ang layunin ng Panginoon sa atin. Hindi lahat ng sagot ng Panginoon, kumbaga, word by word nating maririnig, di ba? Na instructional, na ito talaga yung gagawin natin. Katulad kung paanong naririnig nila Moses, nila Abraham, ang Panginoon. Ngayon po, iba na eh. Sometimes dahil sa ingay ng mundong ito, hindi na natin ma-focus kung ano talaga ang boses ng Panginoon dito. At kapag hindi po sumasakto ang mga dasal natin o mga hinihingi natin sa Panginoon, sa expectation natin, doon po nagsisimula yung disappointments, yung duda sa Panginoon. In Romans 8:28, sabi, alam po natin to, we know that for those who love God, all things work together for good, and for those who are called according to His purpose. Kailangan po nating maunawaan na kahit daw po ang mga pangyayari sa buhay natin, don't go our way. Hindi po siya nasunod sa kung ano yung gusto natin sa buhay natin, sa paraan, kumbaga may mga tao po kasi na parang step by the step siya bago sumakses eh. Di ba? Parang gano'n. Na parang kailangan, kumbaga may mga milestone siya na kailangan makagraduate muna ako. Kailangan makapasa muna ako dito bago ko gagawin itong mga ganitong bagay. Diba? May mga ganyang step by the step bago sumakses eh. Diba? Pero sabi po dito, even when things don't go away, we can trust that our God is working something for our good. Gumagawa ang Panginoon na mabuti para sa ating buhay. Amen ba? And pangatlo po, ito po yung sinasabi ni Tita Susan kanina. Pangatlong rason kung bakit daw po nawawala yung childlike trust natin sa Panginoon, yung tinatawag na self-reliance. Diba? The pressure to be in control, self-reliance. I've read a quote in social media, sabi po dito, a boy becomes a man when he realizes that no one's gonna save him. Ang isang batang lalaki daw po ay nagiging lalaki. Yan. Kapag na-realize niya na walang ibang magsasalba sa buhay niya kundi sarili niya lang. Ako lang ito. Society teaches us to be independent. Social media, 'di ba, ang mga tao sa paligid, tinuturuan tayo maging
Happy Women's Month, Independent Women, 'di ba? Maging independent tayo na walang ibang tutulong sa buhay mo. Totoo naman po talaga 'yon. Mga desisyon natin kapag adult tayo, 'di ba? Cargo mo na 'yan, responsibility mo 'yung mga desisyon na ginagawa mong 'yan. 'Di ba? At the end, ikaw lang ang makakasagot sa kung ano man ang mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Sabi po nila, parang andali daw po sa buhay ng estudyante kapag ang buhay nila, alam nila yung plano na, excuse me, pagkatapos ko mag-aral, magtatrabaho, tapos hanap buhay, gano'n. Di ba? Parang, kumbaga, 6 years lang tong grade 6, okay na to. Di ba? 4 years yung junior high, 2 years senior high, okay na to. Ganyan. 4 years college, okay na to. Tapos na, alam mo, may timeline ka di ba? Pero kapag adult ka na, ikaw na yung gagawa ng ganap sa buhay mo Ikaw na kasi yung may, kumbaga, di ba, ikaw na yung may control dyan kung ano mangyayari. Tinuturo nga sa sa mga orientation for yung mga graduating, di ba? Ang tunay na mundo paglabas mo ng kolehiyo, di ba? Pag nakalabas ka na sa 4 na sulok ng eskwelahan, andun talaga ang tunay na nabakbakan, kumbaga. Kasi hindi ka na nakakulong sa sistema, kumbaga, na kailangan mo lang tapusin to, ipasa to, di ba? Pag ikaw na ang humahawak ng finances mo, parang feeling mo control mo lahat di ba? Pero ang hirap kapag kulang. Di ba? And katulad nga nung nabanggit ko, ang tendency natin kapag kulang na, nagiging anxious Doon tayo pumapasok Na kapag hindi sumasapat yung sarili nating kakayanan, doon tayo nawawala ng pagtitiwala sa Panginoon. In Matthew 6:31-33, sabi po dito, "Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all." Kasi cargo mo na sarili mo kung anong kakainin ko, 'di ba? Hindi na yan ilalatag ng magulang mo, hindi ka na ipagluluto, 'di ba? Anong susuotin ko ngayon? Anong iinumin ko, 'di ba? Decision mo na yan bilang adult, 'di ba? And sometimes these things tinuturuan tayo, nahuhubog yung kumbaga, at the end of the day, pag uwi ko sa bahay, pag ako na lang mag-isa, ako na lang to, yung drama ko sa buhay, akin na lang to. Di ba? Wala pala Wala palang tutulong sa akin dito Di ba? May mga ganun tayo. Especially siguro na-realize to ng mga fellow unmarried. Unmarried Di ba? Ma-realize mo na parang wala akong matatakbuhan dito. Lalo yung mga hinubog, kumbaga maagang sinubok ng tadhana. Naging kumbaga breadwinner na maaga sa pamilya nila, maaring maagang naulila or nandyan naman yung parents pero hindi sapat yung pagtusto sa pamilya. Pero alam mo yun, pag maaga kang namulat sa responsibilidad, may isip mo na no one's gonna save you. Ako lang to. Kailangan kong magsipag, di ba? Di lang ako attend ng church kasi kailangan ko pa magtrabaho ng Sunday. Kayo na po magtuloy. Kayo na po magtuloy ng mga... Pero yan po yung katotohanan A child does not worry for God's provision. Ang Panginoon daw po hindi siya ang mga bata daw hindi siya nag-aalala kung may gagawin ba ang Panginoon, may pagkain ba kami, di ba? May susuotin ba ako bukas? May baon ba ako bukas? Kanyan, hindi nag-aalala yung mga bata. The question now is, kung nawawala yung childlike trust dahil sa mga karanasan natin, dahil sa mga disappointments natin sa buhay, dahil sa akala natin self-reliant at independent na tayo, cargo natin ng sarili natin. Ang tanong ngayon is, paano natin mare-restore to? Kasi yun naman po talaga yung tema natin. I restore, di ba? We want to restore that. Kung yun po yung nawala sa buhay natin, ang tanong ngayon, how can we restore our childlike trust in God? 3 bagay lang po din yung iwanan ko sa inyo. How can we restore? In my experience with my relationship with God, itong mga bagay lang po talaga yung parang, pa-next slide na. Pa-next slide na nga. Patubig. Ayan. Unang bagay po, kung how can we restore childlike trust? Unang bagay na tandaan po natin is to remember God's
faithfulness. Sa mga panahon pong nakakalimutan natin magtiwala sa Panginoon, katulad ng pagtitiwala natin ng mga bagets-bagets pa tayo sa Kanya. Remember that God is faithful. He is the same yesterday, today, and forever. In Lamentations 3:22-23, ang sabi po dito, through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is God's faithfulness. Excuse me lang po. Ayun. Remember God's faithfulness sa buhay natin. Whenever we are tempted to rely on ourselves, na maging independent, alalahanin po natin, kapag may mga karanasan tayo ngayon na nararanasan, na parang feeling natin, Lord, ang bigat. Parang hindi ko kaya to. Pero alalahanin mo lang na minsan sa buhay mo, tinulungan ka ng Panginoon dyan sa pangyayaring yan. Babalik yung pagtitiwala ulit na parang bata. Diba? Minsan may mga karamdaman tayo dati, sipon lang, lagnat lang nung bata tayo, alalang-alala na tayo. Grabe yung pagtitiwala natin o yung pagsaliksik natin sa Panginoon. Pero nung may HMO na tayo, di ba? Nung nandyan naman si Ate M, di ba? Parang ang hirap na magtiwala kasi may doktor naman, di ba? May gamot naman, di ba? Again, balikan lang natin paano naging faithful ang Panginoon sa buhay natin before. Because His mercies are new every morning. And great is His faithfulness. Pangalawang bagay po, surrender control. Whenever we feel like we are being self-reliant, surrender control. Surrender control. Ako po, control freak po talaga ako. Siguro dala ng trabaho ko, dala ng pagiging tech director po. Gusto mo, kontrolado mo lahat ng bawat click, bawat bukas ng ilaw, bawat patay ng... Kailangan may control ka. Pero ang buhay po, hindi po siya ganun. Hindi lahat may switch on, switch off. Na pwede mong patayin tong, di ba? Pwede mong patahimikin ang bungangan nito. Di ba? Hindi siya ganun eh. And kailangan po nating maunawaan as we grow older, as we grow deeper, or as we grow mature in our relationship with God, hindi natin kontrolado lahat ng bagay. And God is not giving us the control. Siguro, ang control lang po natin is our emotion towards things. Kapag may mga hindi magagandang nangyayari, ano ba yung mga lumalabas sa bibig natin? Diba? Ano ba yung nagiging response natin kapag hindi maganda yung sitwasyon? Pero yung i-manipula mo ang sitwasyon para umayon sa gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi po siya gano'n nag-work. Sabi po dito in 1 Peter 5:6-7, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He will exalt you, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Gusto ko pong bigyan ng highlight yung casting all your anxieties on Him because He cares for you. Sometimes we feel like wala namang pumapansin sa akin, wala namang may pakialam sa mga nangyayari sa buhay ko. This is a reminder for us to surrender control. Excuse me lang po. To surrender all our anxieties. Ano man yung mga alalahanin natin sa Panginoon. Kasi, ganun po talaga ang buhay. Feeling ko yung mga mas experience sa Panginoon or sa buhay na to, yung mas makakapagpatotoo. Pero ito po talaga yung isa sa mga sagot, to just surrender all our control. Diba? Hindi po natin control ang buhay. Hindi natin alam paglabas natin dyan ano mangyari sa atin. But our control is what we can control is our response to God. Diba? Magtitiwala ba ako? Magpapasalamat ba ako sa Panginoon? And lastly, how can we restore our childlike trust in God is to seek Him daily. In Matthew 18:3, sabi po dito, at that time, the disciples came to Jesus saying, Who is the great in the kingdom of heaven? And calling to him a child, He put him in the midst of them and said, Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this.
is the greatest in the kingdom of God. We must become like children again para po tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon. Para po maunawaan natin yung layunin ng Panginoon. Diba? Parang bata na ang source lamang po ng pagkain natin kung ano yung binibigay ng magulang natin. Same with the same source ng pagkain nating spiritual kung ano man po yung salita ng Panginoon. Diba? The Word of God, the bread of life. Yun lamang po yung source ng kumbaga, source ng kung ano man pangangailangan natin, di ba? Ang our food for our spirit is only the word of God. Is the presence of our God. Sana po bumalik tayo sa ganoon. Ako personally, ganun yung gusto ko. Kasi may mga pangyayari sa buhay ko na parang ang hirap na Lord magtiwala kasi parang, di ba? Kinatandaan ko na to eh. di ba? Parang subok ko na tong ganito eh. Hindi naman magbabago to eh. Pero gusto ko ulit nung gano'n, na parang bata ulit ako sa pagtitiwala, na parang unang beses ko ulit nakilala ang Panginoon, na parang nagre-renew ako ng relationship ko kay God. And sana po sa atin, gano'n din. Sana po, magkaroon tayo nung ganong kapanabikan na pag umuwi yung magulang natin sa bahay, excited tayong tumakbo, yumakap sa magulang natin. Ano kayang uwi sa akin ng nanay at tatay ko, di ba? Mga ganyang scenario sa bahay or sa buhay natin nung bata tayo. Sana po ganun ulit yung excited natin kapag may gustong ipagawa ang Panginoon sa atin, kapag may sinasabi ang Panginoon sa atin, kapag may sinusubok ang Panginoon sa atin. I'll end with this. Our greatest need is God Himself. Ang ating pong tanging kailangan ay ang Panginoon. Sabi po in Psalms 73:25-26, whom have I in heaven but you? Sino daw ang meron ako? O anong meron ako sa langit kung hindi ikaw? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. And no matter what our stage in our life right now, sana po maunawaan natin na ang Panginoon pa rin ang ating tanging kailangan. While the worship team is preparing, I'd like to run through the lyrics again ng kinanta nating song kanina. The song was entitled Tanging Kailangan by Victory Worship. And sobrang thankful lang ako dun sa ginamit ng Panginoon to just come up with this masterpiece, worship piece sa Panginoon, di ba? Sabi dun sa lyrics nung kanta, kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? What can you give kung sa sarili mo wala ka na, di ba? Ano pa bang maibibigay ko kung sarili ko na hindi ko na ma-providean? Kay raming kulang, di kayang punan. Laging sinusubok ang pusong pagal. Laging sinusubok, amen ba? Meron bang mga sinusubok dito? Ngunit umaapaw yung pagmamahal, kay raming kulang ang iyong pinunan. The question here, ngayon pa ba magdududa? Sabi dun sa kanta, ngayon pa ba magdududa, katapatan mo ay subok na. If you have experienced the faithfulness of God, you will never doubt again. Hindi ka na magdududa. In the second verse it says, sabihin mo lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa, hilumin mo ang pagdududa, katapatan mo ay sapat na. My prayer right now is that, God restored that, alisin ng Panginoon o hilumin ng Panginoon yung mga duda, yung mga sakit sa kalooban natin, yung katigasan ng puso natin, at palitan nyo ng katapatan ng Panginoon. In the chorus it says, ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay sa iyong dakila. Panginoon, ikaw ang aming kailangan, walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Gaya ng ibon sa kalangitan, ikaw ang aking tanging, ikaw ang tanging kailangan. Can we all stand? And as our response to God, let's make this as a prayer. Gawin po natin itong panalangin na sa anumang mga pangyayari sa buhay natin, anumang mga pagsubok na dumaraan sa buhay natin, anumang duda,
anumang sakit o karamdaman ang dinulot ng mga karanasan natin sa mundong ito, maibalik tayo sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Remembering that God is faithful. He is faithful the same. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? Kay raming kulang di kayang punan. Laging sinusubok ang pusong pagkalma, ngunit umaapaw yung pagmamahal. Kay raming kulang ang iyong pinunan, ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailangan tutugunan. Sabihin mo lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Hilumin mo ang pagdududa. Katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa ihip ng
batang Panginoon, Ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Panginoon, Ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Gaya ng ibon sa kalangitan, Ikaw ang tanging kailangan. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila. Ang aming ibon sa kalangitan, Ikaw ang tanging kailangan. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila. Gaya ng ibon sa kalangitan, Ikaw ang tanging kailangan. Aming Jesus, binigay mong lahat, krus ng pag-ibig, higit sa sapat. In mga awit 73:25 to 26, sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa, kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kung tanging kailangan. Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful time to realize, to be remembered, to be reminded, Panginoon, na ikaw lamang po ang aming kailangan, Panginoon. And Lord, as a congregation, wherever we are, whether we're here, Panginoon, or we're watching online, Panginoon, our prayer is to restore that childlike faith, Panginoon, sa buhay namin. Magbalik bata kami, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. That hindi, Lord God, yung mga paghihirap sa buhay, kung anuman ang sakit, karamdaman na dinanas namin, ang magpatigas ng aming mga puso, Lord God. Patuloy mo itong baguhin, basagin kung maaari, Panginoon. Gawing pusong laman, Panginoon, na tanging sabik na magtiwala at magpasalamat sa tanging kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. All we pray in mighty name. Amen. Amen. At dadako po tayo sa banal na salo-salo, ang Holy Communion o tinatawag po nating Santa Cena.
na siyang utos ng Panginoon sa atin, na kanyang sabihin, do this in remembrance of me. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sa kanyang ginawang sakripisyo sa bundok ng Kalbaryo, alang-alang sa ikaliligtas natin at ikitutubos natin sa lahat ng ating kasalanan upang malipat tayo sa pagmayari na ating Panginoon Jesucristo sa ating pagsampalataya sa Kanya. Kasamahan niyo po ako at tayong lahat ay tumayo bilang paggalang sa ating banal na Diyos na nag-utos ng Holy Communion na ito sa bawat sa atin upang patuloy kamtin natin ang biyaya at pagpapala sa pagsunod natin sa Kanyang utos na ito sa atin. As we drink this cup, we honor you. As we eat this bread, we worship you. As we offer you our lives as you have offered yours for us. As we drink this cup, we honor you. As we eat this bread, we worship you. As we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your sacrifice for us. We remember and worship you, oh Lord. And worship you, oh Lord. And worship you, oh Lord. And worship you, Kung hawak niyo na po ang inyong mga kupita at ang simbolo ng katawan ni Kristo, akin pong babasahin ang salita ng Panginoon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, simula po sa talatang 23. Lumagay po tayo sa diwa ng pagsamba. Ang sabi po sa 23, ito ang aral tinanggap ko sa Panginoon, na binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapreso ito at sinabi, ito ang aking katawan, ninendog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Diyan din naman matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan, na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo, ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa araw ng Panginoon na di nararapat, ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa araw, sapagkat ang sino man kumakain at umiinom na hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin na marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit, kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Itaas po natin ang sagisag ng kanyang katawan at taimtim tayong dumalangin sa ating Panginoon bilang pagkilala at pag-alala
sa kanyang ginawa sa atin. Panginoon Jesus, tunay nga po kami nasadlak na sa kasalanan. Wala na kaming kapag-apag-asa pa. Tuloy-tuloy na kami sa tiyak na kapahamakan. Sa dagat-dagatan nagniningas na apoy at asupre na siyang kalawang kamatayan. Ngunit dadapat salamat po, Panginoon Jesus. Ikaw ay humiyaw at nagsabi, ako ang tinapay ng buhay na bumabababuhat sa langit tungo sa lupa upang maging kabuhayan ng sanlibutan. Kaya po, Panginoon Jesus, amin din po ang pinampalatayanan na sa latay mong tinamo, Panginoon, kami lahat ay tunay nga pong pinagaling spiritually, physically, financially, maging relasyon namin, Panginoon, at maging ang lupain ng aming bansang ito, Panginoon, ay iyon ang pagagalingin. Kaya, Panginoon, salamat po na marami sa pagtanggap namin sa gisang ito. Inaangkin na namin, Panginoon, ang bisa at kapangyarihan mo sa buhay namin. Ikaw na po ang masusunod, makikinabang, maghahari at magmemeeri sa aming buong buhay. Kaya pagpalaan mo po ang bawat isang tatanggap. Tamuhin nila ang galak na di masayod at kapayapaan sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Tanggapin po natin ng buong pasalamat at pagkakilala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Isunod po natin sa gisag ng kanyang dugo. Amen. To God be the glory. Kapatid, pasalamatan natin ang Diyos. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For BPI, for GCash. Take a screenshot of the transaction receipts and send it to, and indicate the following. A grateful heart is a magnet for miracles.